Ang panimulang kwento ng Chapter 17. Nagulat ang dalawang trainee ng hubarin ni Suhong ang kanyang weight vest. Sa pag-aakalang tumitimbang lamang ito ng humigit kumulang 500 kilo. Bagaman kinilala nila na ang kanyang lakas ay katanggap-tanggap na dahil tumagal siya ng 2 oras. Minaliit pa rin nila siya habang ibinabagsak niya ang vest sa lupa. At iginiit na wala siyang binatbat kumpara sa nangungunang henyo ng kampo na si Wang Tiantuo. Biglang nagkaroon ng kaguluhan ng mapansin ng madla na sa wakas ay lumalabas na si Wang Tiantuo mula sa gravity room. Namangha ang mga trainee na natiis nito ang 6 na toneladang mabigat na pressure sa loob ng mahigit 2 oras. Pawis na pawis at hingal na hingal. Lumabas si Wang Tiantuo habang pinupuri ng madla ang kanyang pisikal na lakas bilang ang pinakamagaling sa buong training camp. Inalis niya ang kanyang mabigat na weight vest at pabayang inihagis ito sa sahig. Ang malakas na impact ay yumanig sa lupa, na ikinatakot ng mga trainee sa malapit. Dahil gumaan ang pakiramdam matapos lumaya mula sa napakabigat na pasanin, hinilot ni Wang Tiantuo ang kanyang masakit na balikat at inamin na ang bigat na iyon ay sadyang nakakapanghina. Pagkatapos ay nilapitan ni Lin Xingyi si Wang Tiantuo, habang casual na pinapaypayan ang sarili. At hinamon ito sa isang kompetisyon sa Movement Technique Room. Agad na tumanggi si Wang Tiantuo. Kinikilala na si Lin Xingyi ay nagde-develop ng isang A-rank wind attribute movement technique at inamin na siya ay magiging ganap na hangal kung makikipagkumpetensya rito sa Lixi. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, agad na nainteres si Suhong sa pagbanggit ng isang A-rank movement technique. Napagtanto niya na sa kabila ng napakalakas na likas na kapangyarihan ng kanyang bagong evolusyong overlord body, kulang pa rin siya sa mga dekalidad na kasanayan sa Lixi. Ngumiti si Suhong, nakakakita ng perpektong pagkakataon upang e-upgrade ang kanyang mga armas. Sumunod sa madla, nakarating si Suhong sa dome-shaped movement technique training room. Sabik na masaksihan para sa kanyang sarili ang A-rank Flying Swan Startling Cloud Step. Sa loob, pinanood ng mga trainee ang mga monitor ng may hindi paniniwala. Napapansin na buong tiwalang itinakda ni Lin Xingyi ang arrow dodging simulation ng silid sa pinakamataas na kahirapan na level 10. Sa screen, kumilos si Lin Xingyi nang may napakabilis. Walang hirap na umiiwas sa gitna ng siksik at sunod-sunod na pagpapakawala ng mga lumilipad na pana. Kumilos siya nang may ganoong kagandahan na nagawa pa niyang ipikit ang kanyang mga mata habang nasa himpapawid. Umiiwas sa mga patalim habang misteryosong nagpapalabas ng mga nalalaglag na kulay rosas na petals, na nag-iwan sa mga manunood na tulala sa kanyang walang hirap na pagpapakitang gilas. Habang pinapanood ang kamanghamanghang pagpapakita, kalmadong pinuri ni Suhong ang tekniko. Halos agad-agad, ang interface ng kanyang sistema ay nagsimulang gumana, na naghahayag na sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kasanayan habang isinasagawa. Matagumpay niyang nakopya ang Flying Swan Startling Cloud Step at na-unlock ito sa 1% na proficiency. Maingat na sinuri ni Suhong ang mga magagandang galaw ni Lin Xingyi. Humakbang siya pasulong upang subukan ang tekniko para sa kanyang sarili, na nakakuha ng atensyon ng mga taong nakapaligid. Ang madla ay agad na nagsimulang tumawa at kutsain siya. Sa pag-aakalang katawa-tawa na naniniwala siyang maaari niyang maperpekto ang isang komplikadong A-rank movement technique sa pamamagitan lamang ng isang beses na panunood dito. Binabaliwala ang kanilang mga pangungutya, ang kamalayan ni Suhong ay pumasok sa virtual training space ng kanyang sistema, kung saan nakipaglaban siya sa isang simulated clone ni Lin Xingyi, sa pamamagitan ng matinding pagsasanay at pag-iwas sa mabilis na mga atake. Ang kanyang proficiency sa kasanayan ay biglang tumaas. Mabilis na umakyat mula 8% hanggang sa umabot sa 73%. Isang abiso mula sa sistema ang agad na bumati sa kanya sa opisyal na pag-abot sa basic level ng tekniko. At matagumpay na tumayo si Suhong, tuwang-tuwa na nakuha ang kanyang unang A-rank movement skill. Habang inihahanda ng sistema na ibalik siya sa realidad, naisip ni Suhong na ang paggamit sa napakapasikat na mga galaw ni Lin Xingyi bilang template sa pag-aaral ay medyo nakakahiya. Ngunit kontento na siya na hindi na niya kailangan ng movement technique room. Nagpasya siyang ang susunod niyang destinasyon ay ang Ferocious Beast Room kung saan maaari siyang mangaso ng mga halimaw upang makakuha ng martial value at mapataas ang kanyang vitality.
Naputol ang kanyang takbo ng pag-iisip nang mapansin niyang ang buong madla ay nakatitig sa kanya at kumukuha ng mga larawan gamit ang kanilang mga telepono, habang pinupuri ang kanyang kapansin-pansing at mapagpanggap na postura. Sa kanyang matinding kahihiyan, napagtanto ni Suhong na habang nagsasanay siya sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang pisikal na katawan sa totoong mundo ay isinasagawa pala ang lahat ng mga eksaherado at mapagpasikat na mga porma. Dahil sa labis na pagkapahiya, mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar ng napakabilis. Binabaliwala ang mga hiyaw ng madla na humihiling na ulitin niya ang ginawa. At tahimik na sumampa na hinding-hindi na muling gagamitin si Lin Xinghe bilang huwaran. Habang siya ay mabilis na lumalayo, naramdaman ng matalas na pandama ni Su Hong na may sumusunod sa kanya. Nakabuntot sa likuran niya sa maikling distansya ang estudyanteng naka-Amerikana, na ngayon ay armado na ng isang kahoy na pamalo. At ang brusko at matipunong estudyante na tinalo niya noong entrance assessment. Matapos matunton ang landas ni Su Hong patungo sa Ferocious Beast Room, nagbalak ang dalawang naghihiganting trainee na harangan ang labasan at e-ambush siya sa sandaling lumabas siya. Pagdating sa malaking pasilidad na kilala bilang Ferocious Beast Room, napansin ni Su Hong ang isang malaking madla na nagtitipon sa labas. Malapit sa mga pintuan ng pasukan, narinig niya ang isang tensyonadong pag-uusap sa pagitan ni Wang Tiantuo at Xiao Nan. Tumawa si Wang Tiantuo. Napapansing gustong makipagkompetensya ni Xiao Nan sa kanya sa pangangaso ng mga halimaw upang matukoy kung sino talaga ang numero 1 trainee sa kampo. Mayabang na nagtanong si Wang Tiantuo kung talagang naniniwala ang dalaga na ang kanyang spiritual telekinesis ay kayang talunin ang kanyang barbarian god body, pakiramdam niya ay minamaliit siya. Bilang tugon, may tiwalang sumagot si Xiao Nan na si Wang Tiantuo ang siyang nagmamaliit sa tunay na kapangyarihan ng isang spirit master. Dahil nais malaman ng tungkol sa pagiging Spirit Master, isang estilo ng pakikipaglaban na hindi pa niya nakikita noon. Nagpa siya si Su Hong na ipagpaliban muna ang pag-iipon ng sarili niyang martial value upang maobserbahan muna ang mga tekniko ng dalaga. Tumingin sa bintana ng obserbasyon patungo sa kunwaring kapaligiran ng kagubatan. Lubos na nagulat si Su Hong nang makita si Xiao Nan na magalang na naglalakad pababa mula sa langit patungo sa isang kawan ng mga Black Tiger. Namangha siya rito dahil alam niyang ang paglalakad sa hangin ay isang mahimalang gawa na karaniwang limitado lamang sa mga high-level Grandmaster. At napagtanto niyang ito ang natatanging kapangyarihan ng isang Spirit Master. Sa isang simpleng nagniningning na galaw ng kanyang nakalahad na kamay, ipinatawag ni Xiao Nan ang kanyang kapangyarihan. Agad-agad, ilang guhit ng nakabubulag na gintong liwanag ang humarurot pasulong. Nasabay-sabay na bumaon sa mga bungo ng 3 Tier 1 high-stage Black Tigers. Pagkatapos ay nakita na ni Xiao Nan ang mga Black Tiger. Namanghang nanood si Su Hong habang agad na napapatay ang mga halimaw, nagtataka kung saan gawa ang mahiwagang dumadaloy na liwanag na iyon. Bigla, isang dambuhala at nakapangingilabot na halimaw na parang oso na nababalutan ng pulang aura ang umungal at nagtangkang e-ambush si Xiao Nan mula sa likuran. Gayunpaman, ang halimaw ay agad na napatigil sa kinatatayuan nito. Habang nanlalaki ang mga mata nito sa gulat, ginamit ni Xiao Nan ang kanyang spiritual telekinesis upang sapilitang iangat at paralisahin ang higanting nilalang sa gitna ng hangin. Naikinamangha ni Su Hong dahil sa kakayahan nitong walang hirap na igapos ang ganoon kalaking kaaway. Sa isang mabilis na kumpas ng kanyang braso, dinirekta ni Xiao Nan ang gintong liwanag upang malinis na tumugos ng diretso sa ulo ng nakabitin na halimaw, na pinatay ito sa mismong lugar. Pinagmasdan ng mabuti ang labanan. Sa wakas ay napagtanto ni Su Hong na ang mga nakamamatay na guhit ng liwanag ay mga balisong pala na malayo ang minamanipula ng isipan ng dalaga. Nangangatog sa pinaghalong pananabik at pagkakatuklas. Napatunayan ni Su Hong na ang kakayahan ng isang Spirit Master na lumakad sa hangin. Igapos ang mga kaaway, at kontrolin ang mga sandata gamit ang isipan mula sa malayo ay ginagawa silang sadyang napakalakas. Na nagpapahintulot sa kanila na madaling durugan ang mga ordinaryong martial artist. Ang madla ng mga trainee, kasama si Su Hong, ay nanood sa obserbasyon. Napatitig sila sa monitor nang may hindi paniniwala nang may isang taong nagtanong tungkol sa biglaang paglitaw ng isang napakalaking sandata sa screen. Ipinakita sa feed si Xiao Nan na nakatayo sa harap ng isang dambuhalang ahas na halimaw.
Habang walang hirap na nagpapalabas ng isang higanti at nagniningning na gintong espada mula sa manipis na hangin. Sa isang mabilis at mapag-utos na kumpas pababa ng kanyang braso, ang dambuhalang gintong talim ay bumagsak, at malinis na hinati sa dalawa ang higanteng ahas. Habang pinagmamasdan ng imposibleng gawaing ito, lubos na naguguluhan si Su-hong. Napansin niya na wala itong dalang anumang sandata kanina, at nangatuwiran na ang isang pisikal na espada na ganoon kalaki ay titimbang ng ilang tonelada. Kaya napakabigat nito para mahawakan ng ganoon kadali. Sumali sa usapan si Lin Xingyi habang casual na lumalapit sa grupo at pinapaypayan ang sarili. Kalmado niyang nilinaw na ang higanteng espada ay hindi isang pisikal na sandata, kundi isang highly advanced A-rank martial skill na para lamang sa mga spirit master. Nang marinig ito, namangha ang madla na may isa na namang A-rank skill na naibunyag. May bumaling kay Lin Xingyi, nagtatanong kung paano tila lahat ng mga nangungunang henyo ay nagtataglay ng gayon mga pambihirang tekniko. At nagtaka kung mayroon din ba nito si Wang Tiantuo. May tiwalang kinumpirma ni Lin Xingyi na si Wang Tiantuo ay nagtataglay nga ng isang mapanira at napakalakas na A-rank offensive martial skill, na nagdulot sa mga nakapaligid na trainee na mawalan ng pag-asa at tawagin ang mga elite na mga halimaw na humahamon sa langit. Gayunpaman, sa halip na matakot sa malaking agwat ng kanilang mga kagamitan, napangiti ng may pananabik si Su-hong. Napagtanto niya na ang training camp ay umaapaw sa mga elite A-rank martial skills na naghihintay lamang na makopya ng kanyang sistema. Kaya masaya siyang nagpasya na ang pagpunta sa kampo ang pinakamagandang desisyong nagawa niya. Pinanood ng mga trainee sa monitor si Wang Tiantuo habang dinudurog ang isang Tier 1 high-level na mabangis na halimaw sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Agad nilang napagtanto na ang elite trainee ay umaasa lamang sa kanyang wagas na pisikal na lakas sa halip na gumamit ng anumang aktwal na martial skills. Dahil wala pang makokopya kay Wang Tiantuo sa sandaling iyon, tumalikod si Su-hong, at nagpas siyang maghanap na lang ng ibang pagkakataon upang matuto rito mamaya. Dahil sa inspirasyong nakuha sa pagpapakita ng lakas ni Xiao Nan, binuksan ni Su-hong ang panel ng kanyang sistema upang suriin ang kanyang sariling mga katangian. Napansin niya na ang kanyang spirit stat ay nasa 26.5 lamang. Upang maging isang spirit master, kailangan niyang lumampas sa 100 ang kanyang spirit stat, kaya kulang pa siya ng 73.5 na puntos. Kinalkula niya na kailangan niya ng eksaktong 735 martial value points upang mapunan ang agwat na ito. Kaya nag-ipon siya ng asul na enerhiya sa kanyang kamay at masigasig na nagpas siyang magsagawa ng malawakang pagpatay sa mga halimaw upang makuha ang mga kinakailangang puntos. Samantala, lihim pa ring nakabuntot sa kanya ang estudyanteng naka-Amerikana at ang bruskong estudyante. Pinanood nila si Su-hong habang pumapasok sa isa sa mga testing arena sa loob ng Ferocious Beast Room. Napansin na ang natitirang bahagi ng kampo ay abala sa panunood sa pagsasanay ni Wang Tiantuo at Xiao Nan. Nagpasya ang dalawang mapaghiganting trainee na walang sinumang nakikialam sa kanila. Nagkasundo silang ito na ang perpektong pagkakataon upang kuhanin si Su-hong sa loob at walang awang bugbugin ito. Habang naghahanda silang i-ambush siya, biglang sumigaw sa takot ang bruskong estudyante. Kaya naman kinakabahang pinatahimik siya ng naka-Amerikanang estudyante upang hindi sila mabuking. Itinuro ng bruskong estudyante ang malaking observation monitor na nakakabit sa itaas ng pasukan ng pasilidad. Ang dalawang tagasunod ay lubos na nangilabot sa nakita nila sa screen. Kaswal na nakatayo si Su-hong sa arena, na napapalibutan ng isang dambuhalang oso na may pulang mata, mga higanteng alakdan na may baluti, at malalaking halimaw na may balat bato. Napagtanto nila nang may matinding hindi paniniwala na sabay-sabay na hinamon ni Su-hong ang mahigit sa 10 Tier 1 high stage na mabangis na mga halimaw, na nagpapataka sa kanila kung tuluyan na ba itong nawala sa sariling katinoan. At dito nagtatapos ang Chapter 17.